Mas bago po ang lahat, Ma'am Jerilyn, pakilala at pagbati po natin sa kanila. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako nga po pala si Jerilyn Ticelca. I'm from Hinmaludpod, Ordoneta City. I am 15 years old. Yes, sa Ma'am Jerilyn, no, unahin ko po sa tanong na kumusta po yung pagiging buhay singer po natin. Okay lang naman po. Sobrang saya po kasi po. Marami pong mga dumarating po na mga contest. Yes, Ma'am Jerilyn, syempre medyo sanay na rin po tayo, no, sa larangan po ng musika, yung pag-perform po sa dami ng mga taong nanonood sa atin. Nung unang balik-balikan lang natin, no, yung mga dahil 15 anyos pa lang po kayo, syempre kailan-kailan lang din yung mga unang competition natin. Ano po yung pakiramdam nung unang sasalang po tayo sa isang competition? O magpe-perform man lang sa maraming tao, ano po yung pakiramdam natin? Yung pakiramdam ko po noon is hindi po mawawala yung kaba kasi po parte po yun sa pagkanta at na-excite po ako kasi po maano na po nila na yung talent ko po. Paano na-discover ba, Ma'am Jerilyn, no, yung itong talent natin sa pagkanta? Sino po yung unang nakarinig o nakadiscover po ng talent natin sa pagkanta? Nung una po, bata pa po ako noon. Narinig ay may teacher po na sabi po niya na kakanta raw po ako at yung tawag mo, ay kinakanta niya po ako. At yun po, nalaman po, pinantot po niya ako hanggang ngayon. Ilang taon tayo, Miss Jerilyn, nung una na sumalang po tayo sa pagkanta? Nung 3 years old po ako, pero po nag-stop po ako hanggang nung tapos nung nag-start po ulit ako, 14 years old na po. Yes, Ma'am Jerilyn. Miss Jerilyn, gusto ko lang din, no, kahit konting kwento lang din, bakit tayo nabansagang The Sweet Voice Beretera po ng Urdaneta City? Kasi po, hindi ko po alam kung bakit po, yun po yung naisip ko po. Kasi sabi po nila na yung boses ko daw po hindi daw po siya nakakabili. Or kumbaga yung pag tumaas na po yung note, hindi po masyadong malakas. Yes, Miss Jerilyn, no, dito po, kwentuhan mo naman kami, no, dahil sa same year, 2025, champion tayo dyan, parehas po, no, at mula sa Malindong Benmari Singing Contest hanggang sa Tumbud Singing Contest dyan naman sa bayan ng Villasis. Paano yung preparation mo doon, ma'am? Kasi 2025, same year, no? Syempre, meron pang nung unang panalo, nag-adjust pa tayo nitong sumunod. Ano yung nauna, ano yung nahuli po dito sa singing contest na sinalihan natin? Yung nag-ready po ako ng mga songs, nag-memorize po, and then, nag-practice po ako ng mga ilang araw po. Tapos, kinaumagahan, yun po, nag-contest na po. Hindi ko naman po alam na makakakuha po ako. Ito ba ay contest ng nasa age nyo lang din? Magkakaedad lang din kayo na sumali po dito sa singing contest, or may tulad po nung last na artist natin na halo-halo itong age limit po pagdating sa competition na sinalihan niya? Yung contest na po na yun ay halo-halo rin po. Parang parang hindi po yung age. So isa ka sa pinakabata na contender po diyan sa So anong pakiramdam, Miss Jerilyn, no, na isa ka sa pinakabata, kampiyon ka dito sa nasabing contest?
Ibig sabihin, kung experience kasi, no, kung experience ang tatanungin, syempre madami din na ring pinagdaanan itong ibang ibang kasamahan mo sa contest na yan. Pero anong pakiramdam, no, yung pangalanan ka as champion sa isang competition na sinalihan mo na halo-halo na itong edad na sumali dyan? Masaya po kasi po, um, yung, yung opportunity na po yun, um, mahalaga na rin po yun sa akin kasi po, um, napapakita ko po yung talent ko na kahit hindi man po nila ako kaedad, Mm-mm. ay ano po, ma magiging pantay-pantay po. Mm. Yes, Miss Jarilyn, no, saan mo naman nakuha itong talent natin sa pagkanta? Ito ba ay runs from your blood or talagang pre-practice mo lang? Ano po, yung, yung pagkanta ko po ay nakuha ko po sa father ko po and Mm. meron din po sa mother side po. Mm. Parehas na sumasali sa contest bang parents mo, Miss Jarilyn? Hindi po. Mm. Hindi po meron po yung papa ko po dati daw. Mm. Dati po Mm. nakikisali po siya. Yes. At siyempre, Miss Jerilyn, no, dito naman, no, tanungin ko na lang din itong dahil naging front act tayo sa talagang kilala po na banda nationwide, mga kabombo, no, Nobita, alam naman po natin na ang Nobita ay talagang umuugong po na pangalan ng banda ngayon, mga kabombo, no, ilan sa mga awitin nito ay talaga namang nagustuhan o talagang kinaaliwan po ng mga tao, nagustuhan po nila, no, at sinabayan po yung mga tugtog ng ating nationwide na banda, mga kabombo, Nobita. So, Miss Jerilyn, bilang isa sa may pinakabata po na sumali o bilang front act po, kasabay itong Nobita, ano po yung pakiramdam na nag-perform po tayo dyan live sa bayan po ng Manawan? Pakiramdam ko po noon is, ano po, masaya po kasi po, nakasama ko po yung isa po na sikat sa Pilipinas na, ano po, na Nobita Band. Mm. At isa po yun sa karangalan ko na makasama ko po sila. Mm. Yes, sa Miss Jerilyn, syempre nakita rin natin dito, no, na membro po kayo at batch 1 din po sa Tilig at Musika Stellar Voices. Paano nakatulong to sa paghubog po, no, yung pag-build po ng inyong confidence pagdating po sa pag-perform, no, sa malaking crowd ng tao? Paano niya po hinubog yung talento niyo po sa pagkanta? Ano po, nakakatulong po yun yung nakatulong po yun para sa akin kasi po, ah, meron pa po ako hindi pa po alam na song at meron pa po ako ibang mga notes na hindi pa po na aayos. Pero thank you po kay Coach Pat, Catherine po ah, dahil po doon ay binibigyan niya po ng ng kulay po yung pinaparinig ko po sa mga tao. Mm. Yes, Miss Jerilyn. At syempre, regular busker din po kayo o busker talent po dyan sa may SM City Ordaneta. Oo, Ordaneta City, Miss Jerilyn. Papaano po ito? Kailan po nag-umpisa na maging regular busker talent po tayo dyan? Nag-umpisa po yun nung nakalimutan ko na po yun eh. Mm. Pero po, pag tuwing Sunday, Saturday, or Friday po, nandun po kami sa SM Ordaneta. Nagbabasking po kami doon. Kasama ko po ang mga membro ng Tinig at Musika at pati na rin po mga food. Mm. At syempre, Miss Jerilyn, no, may mga challenges din ba na kinaharap mo nung nagpe-perform tayo? May mga ano rin ba nangyayari, no, na magpe-perform tayo, ready naman na tayo, prepared na lahat. Pero pagdating natin, pagtungtong natin sa stage, na mental block ka, no, nakalimutan yung lyrics. May mga ganong challenges din ba? Or wala? At kung wala,
ano yung best experience mo pagdating sa pagpe-perform sa malaking crowd po ng tao? Yung ano po, yung experience ko po no'n is yung kinakabahan po. Tapos meron po yung nag-contest po ako na hindi ko po alam yung lyrics. Mm. So, paano ka nag-cope up no nung hindi mo alam yung lyrics? Siyempre, hindi naman pwede no na maggawa-gawa na lang tayo ng lyrics. Paano yon? Papaano mo itinawid ito nung nakalimutan mo yung lyrics o hindi ka gaanong familiar dun sa lyrics? So, yung ginawa ko po no'n, pinakinggan ko pong maigi yung song at Mm. tinuloy-tuloy ko po hanggang matapos. So familiarize lang din nung kanta 'no? At siyempre mahalaga rin kasi 'no na kapag kakanta tayo, sobrang pamilyar o sabi nga nila, dapat naaral mo yung kanta dahil minsan mga kabombo, yung hindi porket napakinggan natin ng paulit-ulit kung hindi naman natin kinakanta, talagang makakalimutan din natin lalong-lalo na sa lyrics importante 'yan. Dahil kapag kumakanta ka, nagkukuwento ka niyan, dapat naiintindihan din ng tagapakinig mo. So, importante 'no na maintindihan at makabisado rin yung lyrics para alam mo kung paano aatakihin. Pero yun nga, sabi nga ni Miss Jareline, kailangan pa ulit-ulit pakinggan at aralin po yung kanta no bago mag-perform, hindi yung pwedeng sumalang ka kaagad diyan ng isang beses mo lang napakinggan yung kanta, hindi ka pa familiar niyan. Yung mga professional nga, 'di ba? Na kapag kumakanta sila, talagang dapat naaral din. Kapag hindi, ay automatic pagtatawanan po ng publiko. Kaya Miss Jareline, no, may mga challenges pa po ba nung tayo po ay sasali na, nandun na tayo, nakapag-audition na, nakuha na, pwede na tayong sumali, ay sasali na tayo. Pero may mga, ano ba, may mga pangyayari ba na gusto mo nang mag-back out kahit hindi pa po, habang papalapit na yung kompetisyon? May mga ganong pagkakataon ba na nangyari sa'yo? Opo, meron naman po, pero po, mas inisip ko po na, na lumaban po. Kasi po, ah, yung, yun po ay pinaghirapan ko po na makapasok Mm. po sa Mm. Yes, Miss Jareline 'no, at siyempre papaano mo naman ngayon kung kung gusto mong sumali dito, pero siyempre may mga kailangan pa at gusto mong may mga chance na rin na ba na gusto mong sumali dito pero hindi ka nakuha, may mga gano'ng nangyari na rin ba? At kung meron, paano mo kinomfort pa rin yung sarili mo? Meron naman po, pero ano po, tinanggap ko na lang po kasi po, ah, meron pa pong susunod at baka po hindi pa po yun ma-receive. Mm. Yes, Miss Jareline at siyempre pagdating po sa larangan ng musika 'no, ay yung pagkanta natin, yung pag-perform natin, ano yung pinaka-main goal mo? Ano yung gusto mo maging pagdating sa pagkanta? Siyempre ang hangarin ng iba, mapakinggan ng buong bansa at siyempre marami rin nagsasabi na dapat yung ginagawang kanta, makilala, magustuhan din ng publiko, maging viral yung kanta. Ikaw, ano naman yung main goal mo pagdating sa larangan po ng musika? Um, gusto ko gusto ko po ipakita ang talento ko po sa buong mundo at gusto ko rin po na bigyan ang mga nahihiya po na maki-contest Mm. kasi po pag nahihiya po sila, hindi hindi po nila ma, ma maibabahagi po yung talento nila at gusto ko rin po na hindi po dapat hindi po dapat ikakahiya ang talento po. Mm. Yun, napakaganda naman ng quote ni Miss Jareline 'no. At siyempre Miss Jareline, siguro panghuli na lang 'no, baka may nais tayong batiin o may mga nais tayong imbitahan sa mga susunod pa po na kompetisyon or talent 'no, lalong-lalo na itong pagba-busking natin. Baka may gusto tayong imbitahin, pasalamatan dito po at live na live po tayo napapakinggan sa ating programa. Gusto ko pong pasalamatan po ang aking mama po na palagi po siyang sumusuporta po sa akin at ang mga teachers ko sa Lanansin National High School at ang mga kaibigan ko po, mga mga tito, tita, tapos po ang
hilig at musika po at si Coach Catherine po. Mm. Yes, Miss Jerilyn, that's all we have. And maraming salamat din po sa oras inilaan niyo po para makapanayam at mag-share po ng stories mo sa ating programang Bamboo Musikahan. Muli, mag-iingat po kayo at good luck po sa journey niyo. Thank you po. Yeah, mga kabombo, no? Nakausap po natin itong ating